Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang guro dahil sa panghihipo umano sa isang estudyante sa loob mismo ng isang classroom sa Pangasinan. At sa investigasyon ng pulisya lumabas na ilang beses na itong ginawa sa 12 anyos na biktima. Hinihintay naman ng DepEd Region 1 ang formal na reklamo para masimulan ang sariling investigasyon. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Takot ang nararamdaman ng 12 anyos na lalaking grade 6 pupil matapos daw siyang molestyahin ng kanyang lalaking guro sa loob mismo ng silid-aralan ng isang pampublikong elementary school sa Santa Barbara, Pangasinan. Kwento ng mag-aaral, pinapasok siya ng guro noong linggo ng umaga, May 12, para raw sa practice ng graduation ceremony. Pero walang naganap na practice. Sa halip, pinapasok daw siya sa isang silid at saka hinipuan sa masiselang bahagi ng katawan. Tulala raw ang bata nang umuwi sa kanilang bahay. Umiiyak po yung anak ko na nagsusumbong sa akin. Na ayaw ko na pong pumasok dahil ang teacher ko po bastos. Anong ginawa? Saka kinuwento niya na po yung nangyari sa kanya. Yung hindi ko maano yung galit pero para sa anak ko sobrang sakit sa bilang ina. Agad nagsumbong sa Santa Barbara PNP ang mag-ina at doon naaresto sa follow-up operation ang lalaking guro. Sa police station, sinubukan ng news team na kuhanan siya ng pahayag pero tumanggi ito. Doon sa complaint ng mga bata nagsumbong, sinamahan yung mga magulang. Marami daw basis ngayon lang may nalakas loob na nag-complain. Pinuntahan ng news team ang paaralan kung saan nangyari ang insidente pero wala ang principal. Ayon sa DepEd Region 1, hinihintay nila ang formal na reklamo na isasampa ng pamilya ng biktima para masimula ng investigasyon sa insidente. Pero just in case nga po na yung resulta nga po ng investigation or inquiry na sinasagawa po ng department ay may kaukulang aksyon naman po na sinasagawa po ng Department of Education. Dapat may official complaint yung sabihin po natin, yung parent. Desidido raw ang pamilya ng bata na magsampa ng kaukulang kaso laban sa guro. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Nagsagawa ng iba't ibang pagsasanay ang China Coast Guard sa Panatag Shoal, isang araw bago ang paghahatid doon ng supply ng isang sibilyang grupo. Nakatutok si Joseph Moro. Sa video na ito ng Chinese-run TV station na CCTV na iniulat ng Reuters, ipinakita ang mga pagsasanay umano ng Chinese Coast Guard sa mga emergencies sa may Scarborough Shoal o Panatag Island. May kunyaring mga nalunod at kailangang sigipin at ready rin mag-deploy ang kanilang Coast Guard. Inilabas ito bago ang nakatakdang civilian mission ng grupong Atinto sa Panatag Shoal na maglalayag bukas. Layo ng civilian mission na ipakita na ang tubig sa may Panatag Shoal ay sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Maglalagay daw sila ng mga boya at mamimigay ng supply sa mga mangingisda. We should normalize and regularize civilian access in the West Philippine Sea. If China is militarizing our own Exclusive Economic Zone, we're there to civilianize our own seas. Because at the end of the day, we stand by our belief that the West Philippine Sea should be accessible to ordinary citizens. Sa satellite image ng maritime expert na si Ray Powell, dumarami ang mga Chinese vessels sa may Panatag Shoal. Ando na raw ang may 29 na mga Chinese maritime militia vessel at 5 Chinese Coast Guard, pero di raw nababahala ang Atinto mission. Sakay kami ngayon ng barko ng Coast Guard na magpapatrolya sa Baho de Masinloc para masiguro na ligtas ang civilian mission ng grupong Atinito, bagaman hindi ito aktibidad ng gobyerno. Klaro lang na safety yung priority and wala tayo doon para mag-water yan. So klaro sa amin yung mga bottom lines natin, yung mga objectives natin, and at the same time, open yung coordination and lines of communication para kung ano yung mangyari, padaling din yung ating magiging mga possible responses.
Nagsagawa naman ang pinakaunang space dialogue ang Pilipinas at Amerika para mapalakas ang kooperasyon sa civil space matters, kabilang na ang paggamit ng kalawakan para sa maritime domain awareness. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinalakay ang isang ospital sa Pasay City ng mga POGO worker umano ang ginagamot. Bukod sa wala umano itong lisensyang mag-operate, wala rin umanong working permit ang mga dayuhan nitong doktor at nurse. Iyan ang tinutukan ni Rafi Tima. Sa labas pa lang ng gusali, malinaw na isa itong medikal na pasilidad. Bagamat nakasulat sa naglalakiang Chinese character, may maliliit na English translation kung ano ang serbisyong kanilang ibinibigay sa Tai'an Clinic and Laboratory. Ang niraid na pasilidad, hindi kalayuan sa gusali ng Senado sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Nakatanggap daw kasi ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng ulat na isang ospital ang nag-ooperate dito. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit, with a license to operate. So upon that report, kami po ay nagkasa ng mga intelligence visit sa mga ito at napag-alaman nga namin na meron nga ganito, ospital nandito at saka mga doktor at mga nurses na wala mga permit, mga license to practice medicine and nursing in the Philippines. Ipinagtataka ng PAOK na raid na raw ito base sa pahayag ng mga Pilipinong kawani. Ideally, dapat hindi na nakakapag-operate ito. So dapat kung na-report sa amin 3 weeks ago, nakasara na dapat ito pagpasok namin. Malinaw umano na hindi mga Pilipino ang mga pasyente ng pasilidad na ito. Ayon sa PAOK, mga POGO workers ang pangunahin nilang pasyente. Dito tumatakbo yung mga nasusugatan, ng mga magpupugo, yung mga nagkakasakit, yung nagkaka-COVID na magpupugo, since wala sila mga dokumento sa katawan. So they rather go here sa mga gantong ospital. Ang clinic na ito o maliit na ospital kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong pasilidad na ito na nakatago sa mga restaurant sa bahaging ito ng Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad nitong ECG machine at itong ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito, meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na illegal ang kanilang ginagawa. Todo tanggi pa noong una ang mga inabutang kawani sa loob, tulad ng lalaking ito na nagbibigay ng reseta ng abutan ng raiding team. I am not a doctor. I am not a doctor. Pero kalaunan, umamin din. I am a Vietnamese doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? I visit only. Visit. Isa pang Vietnamese at isang Chinese na doktor ang inabutan ng raiding team, kasama ang isang dayuhang pharmacist at nurse. Matapos imbestigahan at kunan ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ang mga dayuhang pasyente habang idinitain sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang doktor at nurse at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Agad namang isinara at ipinadlak ang pasilidad. Ang PAOK inaalam pa kung sino ang may-ari ng pasilidad at nakikipag-ugnayan sa Pasay LGU kung nakakuha sila ng permit. Ayon sa aming mga report, hindi lamang itong clinic na ganito. Marami pang ganito sa Metro Manila. So sabi ko nga po, it is an underlying problem, indicative of a much larger problem na malaki ang problemang idudulot ng POGO sa bayan natin. Kinumpirma ng Pasay LGU sa GMA Integrated News, walang permit ang naturang pasilidad. Ininspect na raw ito ng kanilang kawani at pinagpapaliwanag bago pa ang raid kagabi. Nabigyan po yan ng show cause order. Wala pong permit. And in fact, nakipag-ugnayan din kami before pa sa administrator ng building upang ipaalam na kailangan yung kanilang mga businesses na nandyan ay merong business permit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Tumaas po ang singil sa kuryente nitong Abril. Epekto raw yan ng pag-yellow at red alert noong nakarang buwan nang magkulang ang supply at reserba ng kuryente sa bansa. Nakatutok si Maki Pulido.
Eto na ang kinakatakot nating taas singil sa kuryente dulot ng lumipis na supply ng kuryente noong nakaraang buwan. Ang bill ni Annie mula 8,900 pesos nitong Abril, ngayon 13,700 pesos na. Nang suspindihin kasi ang face-to-face classes dahil sa tindi ng heat index, maghapong nasa bahay ang nag-iisang anak kaya napilitan na silang gumamit ng aircon. Sobrang init, ma'am. Tinitiis lang po namin dati. Kaya lang hindi kaya. Tumaas ang konsumo ni Annie, pero tumaas din kasi ang singil ng Meralco. 46 centavos per kilowatt hour ang itinaas, kaya 11 pesos and 41 centavos per kilowatt hour ang singil sa consumer. Pinakamalaking ambag ng pagtaas ay pagmahal ng biniling kuryente ng Meralco mula sa wholesale electricity spot market noong mag-red at yellow alert dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Kapag may alert levels, that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Mas mataas ang dagdag singil sa ilang lugar sa probinsya na lahat ng isinuplay na kuryente ng mga electric cooperative binili sa spot market. Sa Catanduanes, mahigit 7 pesos ang dagdag singil kaya 13 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente. Sa Dumaguete naman, 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil. Sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives, maaaring umutang sa anti-bill shock program ng Land Bank ang ilang miyembro nila para pautay-utay sa halip na one-time big time ang babayaran ng kanilang mga customer. Wala pa talagang ibang pamamaraan kung babayaran pa rin po ng mga consumers yung pagtaas ng presyo ng generation. Dahil ganito na lang ang epekto sa atin ng pagsipa ng generation charge, sabi ng Power for People Coalition, dapat imbestigahan ng mga korporasyon sa likod ng mga pumalyang planta, kaya't nagka-red at yellow alert sa kasagsagan ng tag-init. Maaari raw kasing kumita ang mga ito sa spot market dahil nagbenta ng mahal na kuryente ang iba nilang mga planta. Ipinapakita doon sa datos din mismo at reports ng mismong government agencies na kung sino yung mga nag-unforced shutdown, sila din yung ilan sa mga kumpanya na nagbabato ng kuryente doon sa merkado na napakataas ng presyo. Kailangan yun maimbestigahan. Tila buhay ng ilan ang kapalit ng mataas na singil ng kuryente. Single mom at dialysis patient si Judy Lynn, kaya para mabayaran ng electric bill at ibang gastusin, malamang daw hindi na niya inumin ang ibang gamot na kailangan niyang inumin. Kinakabahan. Kasi siyempre buwan-buwan, obligasyon naman natin talaga yan, kaya pinaghahandaan. Ang problema, malamang na mataas. Mataas, kaya nakakasakit ng ulo kung saan mo kukunin yun. Buwan-buwan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso dahil may mid-year bonus na katumbas ng isang buwang sweldo ang mga kawani ng gobyerno simula po bukas. Ayon sa Department of Budget and Management, matatanggap yan ang lahat ng civilian personnel, gayon din ang mga nasa iba pang sangay ng gobyerno at mga institusyon, pati mga military at uniform personnel. Qualified makatanggap kung nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2023 hanggang sa May 15. Nananatiling empleyado ng gobyerno hanggang sa nasabing petsa ng bigayan ng bonus at nakakuha ng satisfactory score sa performance rating period. Patuloy naman pinag-aaralan kung bibigyan ng dagdag sahod ng government employees. Inaasahang makakapagsumite ang Budget Department ng final report kaugnay nito sa susunod na buwan. Mainit at malinsangan pa rin pero napapadalas na ang pag-ulan. Kaya meron pang kasamang yelo sa isang lugar. Senyales na kaya yan na malapit na ang tag-ulan? Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Maalinsangan tapos biglang magkukulimlim at bubuhos ang malakas na ulan na may kasamang kidlat. Sa San Francisco del Monte, Quezon City nga kahapon, umulan pa ng yelo. Hail ang tawag dyan na nangyayari kapag severe ang thunderstorm. Every time merong severe thunderstorm na nangyayari, meron siyang kaakibat na mga ibang hazards kagaya ng hail, tsaka itong tornado paminsan-minsan. So yun po yung mga ilan sa mga hazards na dala nitong ating severe thunderstorms. Halos araw-araw na ang ganitong thunderstorm sa Metro Manila. Pero kanina, nakaranas din ang Baguio City ng severe thunderstorm. Bandang alas 10 ng umaga, biglang nagdilim. Sabay buhos ang malakas na ulan. Ito na ba ang tag-ulan? Ang sabi ng Pag-asa, hindi pa.
Pero nasa tinatawag na transition period na tayo ng panahon ng tag-init patungo sa panahon ng tag-ulan. Para sabihing habagat season na, kailangan 7 man lang out of 13 monitoring stations ng Pag-asa ang nakararanas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng 3 araw. Kailangan din na ang pangkalahatang hangin sa bansa ay nanggagaling na sa kanluran. Yung time, no, yung duration na dapat continuously, consistently nasasatisfy yung dami ng ulan na yan na measure for all those stations para masabi na, officially, tag-ulan na. Hanggang unang linggo ng Hunyo tayo raw ay nasa transition ng tag-init papuntang tag-ulan na dapat din pag-ingatan dahil panahon ngayon ng matatalim na kidlat. Sa Lubuangan, Kalinga, 2 sundalong namatay, 4 naman ang sugatan matapos tamaan ng kidlat. Kaya habang paparating pa lang ang maitim na ulap ng thunderstorm, sumilong na agad. Kung wala na talaga tayong choice at naabutan tayo ng thunderstorm sa isang malawak na lugar, no, yung tinatawag nating lightning crouch position, yung parang nakasquat, tapos naka-join yung heels or yung bukong-bukong, tapos nakatakip yung tenga. Sa mga naghahabol pa ng summer getaway sa mga ilog at falls, makiramdam dahil panahon rin ngayon ng flash floods. Akala nila maganda yung panahon pero bigla na lang tataas yung level ng tubig, no? Kasi yung ulan maaring nasa ibang lugar at naipadpad lang do sa river system. Mas mabuting ugaliing mag-monitor ng mga rainfall warnings na ini-issue ng Pag-asa para alam ninyo ang dapat paghandaan sa inyong lugar o pupuntahang lugar. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagbunga na ang dedikasyon at pagsusumikap ng halos 8,000 nakapasa sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Yan at ang kwento ng tagumpay ng top-notcher. Tunghayan sa pagtutok ni Mariz Umali. Hindi may kakailang Philippine pride na maituturing ang mga Pinoy nurse. Bukod sa in-demand sa buong mundo dahil sa sipag, husay at kalidad ng trabaho, malaki na rin ang kontribusyon ng mga Pinoy nurses sa global healthcare. At di ba nga't Filipino-British nurse pa ang nagturok ng kauna-unahang COVID-19 vaccine, pati na ang mga Pinoy nurses na buong dedikasyon nagsilbi noong pandemya. Ngayon may bago na namang henerasyon ng mga Filipino nurse sa pagpasa ng mahigit 7,000 nursing graduate sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Ang top-notcher sa kanila, ang 22 anyos na si Abigail Escueta Cayanan ng St. Jude College Dasmariñas, Cavite na nagkamit ng pinakamataas na score na 92.60%. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nakamit na tagumpay. Hindi pa rin po talaga nagsisink in sa akin. Parang nasa cloud9 pa rin po ako. Hindi po ako nagugutom. Hindi po ako nakakaramdam. Hindi ko po alam mararamdaman ko. Pero sobrang saya ko po. Hindi raw biro ang pinagdaanan niya sa pagre-review para makamit ang childhood dream na maging isang nurse. Nag-deactivate muna raw siya ng kanyang mga social media account para mabawasan ang distraction. Hindi na rin siya gumigimik at sub-sub din daw talaga siya sa pag-aaral. May pagkakataon daw na pinanghihinaan siya ng loob pero ginamit daw niyang inspirasyon ng tita niyang nurse, pati ang mga magulang. Inspiration ko din po talaga yung mama at papa ko kasi gustong-gusto ko po sa kanila iparanas yung masarap na buhay and ang fulfilling po nun bilang anak kapag mapoprovide mo po yun sa parents mo. Sa ngayon, nagkasya na lang muna si Abigail sa cake at bulaklak na bigay ng kanyang eskwelahan dahil wala pa raw silang budget para magdiwang. At ang plano raw niya, magsilbi muna sa eskwelahan at sa bayan. Kaya sabay daw siyang magtuturo at magne-nurse. Pinanata ko din po kasi talaga na kapag binigay po sa akin to ni Lord, i-share ko yung knowledge ko din. Magtuturo po ako dito. Magpa-practice ka as a nurse? Sa ngayon po, gusto ko din po mag-practice as a nurse dito po sa Pilipinas. Lalo na po sa public hospital. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ipinadeport na rin ang mahigit 100 pang Chinese nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pero may isang pinaiwan dahil may kaso pala rito sa Pilipinas. Nakatutok si June Veneracion. 2 buwan makaraan ng raid na ito sa Pogo Hub ng Zone 1 Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Halos kumpleto na ang deportation ng mga banyagang iligal umanong nagtrabaho dito. Naka-plastic handcuffs ng dalhin kanina sa NAIA Terminal 1.
ang 166 Chinese nationals bago tuluyang i-deport papuntang Shanghai, China. Ikatlong batch na sila ng Banban Pogo workers na dineport dahil sa pagiging undesirable alien, undocumented o overstaying. 50 Banban Pogo workers na lang ang naiiwan. Though they were arrested inside a Pogo hub in Banban, but mostly ang ginagawa kasi nila is scamming. 167 ang dapat sana i-deport ngayong araw, pero hindi pinasakay ng eroplano ang isang babae na natuklasang may kasong estafa na kailangan niyang harapin dito sa Pilipinas. Sa mga nakaraang deportation, Pilipinas ang sagot sa gastos. Pero sa pagkakataong ito, nagboluntaryo raw ang China na magbayad sa pagpapabalik sa kanilang bansa ng mga Chinese Pogo workers na sangkot umano sa iba't ibang scam. Diretso kulungan sila sa China at maharap sa mga kaso gaya ng internet fraud. Dito, nakita nyo naman, naka-air condition unit. Maayos yung pakain sa kanila dahil ang trato natin sa kanila, biktima. Pero pagdating po doon, pag-apak ng Shanghai, kriminal, kulong. Bukod sa Pogo Hub sa Bambantarlac, ng front lang umano para sa iba't ibang iligal na aktibidad gaya ng cryptocurrency at love scam. Meron pang mahigit 400 ang minomonitor ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Karamihan ay nasa Metro Manila, pero meron din sa Central Luzon at Calabarzon. So far, lahat ng ni-raid namin na mga Pogo hubs, puro illegal, scamming activities ang ginagawa nila. So we expect the same dito sa mga natitira siguro. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng sunod-sunod na aberya sa supply ng kuryente sa bansa, iminungkahi sa Kamara ang pagdaragdag ng mga power plant at pagtaas ng multa sa mga lumalabag na planta. Sa pamamagitan po yan ng pag-amyenda ng EPIRA Law. At nakatutok si Jonathan Anda. Sa kabasa na perwisyo sa sunod-sunod na brownout. Sabi ng Department of Energy kanina sa pagdinig ng Energy Committee sa Kamara, dahil yan sa mga nagsha-shutdown na planta ng kuryente dahil sa matinding init at mataas na demand. Kaya kailangan na raw talaga ngayon ng mga bagong planta. Karamihan kasi sa gamit natin ngayon ay coal plant na sobrang luma at dapat nang i-phase out. Kasi iba dyan 30 years na pinipilit lang na sige lang kasi wala pa yung replacement. Kaya nagiging increasing demand, pero yung ating power plants, tumatanda na rin. So, kailangan talaga ng mga bagong planta. Not just to increase, but also to make it more efficient. Ang problema, masalimuot ang proseso ng pagtatayo ng bagong planta na inaabot ng 5 taon at kinakailangan pa ng samot-saring permit ayon sa PIPA o Philippine Independent Power Producers Association Incorporated. Pero hindi ba pwedeng gobyerno na lang ang magtayo ng sarili nitong planta? We are not allowed to build power plants because of EPIRA. Dahil dyan, gusto ng ilang mambabatas na amyendahan na ang EPIRA Law para makapagtayo na ng planta ang gobyerno. I truly believe that government now should come in and have a hand in building power plants. Yung plant na yon, napakamura na magiging singil, and it will be able to answer more or less yung mga pagkukulang kung sakali nagkakaroon tayo ng mga biglaang pag-shutdown ng mga planta. Gusto rin nilang i-amyenda sa EPIRA Law na itaas ang multa sa mga lumalabag na planta kaya nagkaka-brown out. Napakaliit po ng penalty. Therefore, bakit po sila matatakot? Hindi po ba yun? So, I think that's the main problem. Sabi ng ERC o Energy Regulatory Commission, noong 2021 nakasingil sila ng 60 million pesos na multa sa mga lumabag na planta na dineposito sa National Treasury. Pero sabi ng ilang kongresista, dapat nire-refund o binabalik sa consumer ang multang binabayad ng mga planta. Kasi sila yung nagsuffer ng bayad ng mahal. Ang hinala ng ilang kongresista, may kartel sa sektor ng enerhiya, lalo na raw ang halos pagkakasabay-sabay na pag-shutdown ng nasa 50 planta noong Abril na nasundan ng matinding brownout at pagtaas ng singil sa kuryente. Nakakabwisit na. Ang laging tinatanong, Kong, is there really a cartel also in energy, sa power, like in rice? Ang sagot ko meron. Kaya kasi ang problema dito, we pinpointed the problem. The problem is on generation. Wala naman po pollution na nangyari talaga. We can see, hinimay po namin yung mga generators.
Sabi ng DOE ngayong 2024 may papasok na mga bagong planta na magdadagdag ng 1,100 megawatts. Ilan dito renewable energy o nakaasa sa araw, tubig at hangin. Nitong El Nino dahil sa sobrang init, sabi ng DOE, marami sa mga hydropower plant ang kinapos sa tubig. Sabi ng DOE kasama sa plano nila sa energy mix ang nuclear energy at natural hydrogen energy. Sa hiwalay na pagdinig naman ng Senado, na-question naman ng mga senador ang opisyal ng DOE at ERC kaugnay sa maintenance ng mga power plant. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi kasi ni ERC Director Sharon Montaner na walang regular na maintenance sa power plants. Bilang tugon, sabi ng ERC, bumuo na sila ng ad hoc team para i-monitor ang mga power plant. Gayunman, para lang daw ito sa mahabang power outages. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Tinutulan ng ilang senador ang hiling na dagdag kapangyarihan para sa National Food Authority sa planong pag-abyenda sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Mungkahin ng ilan, ibigay ang kapangyarihan sa Agriculture Secretary. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa gitna ng mga hamon sa El Nino at mataas na presyo ng bigas, dagdag na kapangyarihan ng hirit ng Department of Agriculture para sa National Food Authority o NFA kaugnay sa planong pag-amyenda sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Bilang tugon ay binalikan ni Senadora Cynthia Villar ang NFA na nasa ilalim ng kagawaran. At sabi nyo, wala kayong stock. Tapos after 2 weeks, nagbenta nabalita na yung NFA nagbenta sa trader. Ba't ayaw kami bentahan tapos sa trader nagbebenta? Kaya galit na galit ako sa inyo. Oo. Kasi bawal yun sa rice tarification law. Tapos ngayon, gusto nila ibalik sa inyo yung power. We cannot agree to that talaga. Tanong naman ni Senator Francis Tolentino, it's not an amendment to the law, the existing law, but the grant of temporary authority to be used during periods of exigencies. Meron kailangan baguhin in my opinion is kasi ngayon ang NFA has no power to intervene. Kahit siya bumili ng local rice, not imported hindi niya pwedeng ibenta to ng palugi basta-basta. Ang dagdag kapangyarihan na hinihingi ay gagamitin umano kung may emergency, halimbawa kung mahal ang bigas o may El Nino. Mukhang kailangan pakialaman para to keep the traders honest during several instances lang naman during the year. Pabor si Senator Amy Marcos kung ibibigay ang kapangyarihan sa Agriculture Secretary pero hindi sa NFA mismo. Basta pinakialaman ng NFA. Pwedeng task force, pwedeng commission, emergency lang po. Kung ayaw nyo sa NFA, okay din sa amin na sa amin lang ibigay. Allergic po. Pati dun sa yung Madam Chair, yung sa power to import as a last resort. Tinalakay rin sa pagdinig kung paano nakatulong ang pondo mula sa RCEF tulad sa pagpapabuti ng ani, pagpapababa ng halaga ng produksyon at pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Pinasusuri naman ni Villar ang mga ulat na hindi tumutubo or rejected ang ilang imported na hybrid na binhi na pinamigay sa mga magsasaka na 250 pesos pa naman malayo sa 30 pesos na presyo ng lokal. Sinita rin niya ang 10 bilyong pisong imported fertilizer. Gayong ayon sa kanya ay maituturing na degraded ang 38% ng lupa sa bansa. Samantala, inalis na ng Ombudsman ng preventive suspension sa 72 warehouse supervisors kaugnay na investigasyon sa pagbenta ng NFA ng bigas sa mga traders sa murang halaga. Nanatili naman ang suspension sa matataas na opisyal ng ahensya. Maraming warehouses na malilift, hindi na mapapadlock, mabubuksan na at hopefully makabili pa tayo ng konti pang palay at ma-store doon sa mga areas na napadlock kasi last week of harvest na. Sa Kamara naman lusot na sa ikalawang pagbasa ang Rice Tarification Law, kaya isasalang na sa huling pagbasa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinagot ni Paulo Contis ang tanong tungkol sa pag-unfollow sa kanya ng girlfriend na si Yen Santos at pag-alis ni Yen ng kanilang mga pictures sa Instagram. Makichika kay Aubrey Carampel. Usap-usapan ngayon ang pagtanggal ni Yen Santos sa mga litrato nila ng boyfriend na si Paulo Contis sa kanyang Instagram account. Wala na ring pina-follow na account si Yen. Umugong tuloy ang espekulasyon na hiwalay na ang dalawa.
Nang tanungin namin si Paulo sa premiere night ng kanyang bagong pelikula na Fuchsia Libre, sagot niya, isang magandang no comment. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko. So, I'd like to keep it personal, my personal life. Dati pina-follow kita, dati pina-follow ko si Gorgie, in-unfollow ko rin kayong lahat. O ibig sabihin ba, naghihiwalay tayo lahat? O? Si Paulo naka-follow pa rin sa IG account ni Yen at may mga litrato pa rin nilang dalawa sa kanyang account. Samantala, proud naman si Paulo sa pinagbibidahang movie kung saan gumaganap siyang isang gay MMA fighter. Kinailangan daw niyang magbawas ng timbang at nag-train pa ng wrestling para sa role. Ito yung first time na action tapos gay yung role ko. It's very fun, it's very entertaining. Makakasama ni Paulo ang aktor na si John Arcilla. Sobrang napaka-controversial nitong movie na ito para sa akin kasi hindi lang siya pang LGBTQ, definitely pang whole family siya. Para sa mga, especially sa mga magulang na hindi naiintindihan yung ganong klaseng sitwasyon. Kabilang din sa cast, si Sparkle actor Khalil Ramos na dumalo rin sa premiere, kasama ang girlfriend na si Gabby Garcia. It's exciting kasi sobrang bago ng character niya, so looking forward din ako mapanood. Actually, sobrang nag-enjoy ako. More than anything, it was like going back to my high school self kasi napakakulit ng character. There was challenge pero medyo madali ko siyang napuntahan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Adam, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.